Meron tayong bisita ngayon mga kaibigan. Miss na miss ko na to. Hindi ito iba to. Ibang ride to. So ayan yung ating secret weapon. Talagang paa pa lang, secret weapon na. So si Sister Riray, makikita nyo siya ngayon na kalbo. Kasi inaayos namin yung wing. Kung napansin nyo, lundo siya sa gitna. Kasi malambot lang yung fiberglass eh. Lalagyan namin ng bracket dito sa gitna para maganda yung tayo ng wing. Yan. So, ito yung ating bisita ngayon. Ayun si 50,000 car. Si 50K Corolla. Yung nabili natin ang 50K. Alam nyo ba? Ito nabili ko to 55. Ito nabili ko 50. Pero ito, sa totoo lang, pag drive mo siya, mas masarap siya i-drive o mas komportable siya i-drive. Iba yung sarap, iba yung komportable. Mas makomportable siya i-drive kaysa dito, kaysa dito, kaysa dito. Alam nyo bakit? Siyempre, 90s to eh. Ito 80s. Ito 70s. Ito 80. So, talagang ganun. Kaya nga pinapa-modern niya, di ba? Although ito, komportable rin dahil nga ito ay, kahit siya ay 70s, siya ay maituturing na luxury car nung panahon niya. Diba? Sabi ko nga sa inyo, mga mayor, mga colonel, mga gobernador, mga matataas ang posisyon sa mundo. Ang mga nagmamayari ng ganito dati. Kaya yun, komportable siya. Tingnan yung suspension niya na. Yun oh. Kahit naka-lowered, lambot. Harap likod. Diba? So okay talaga rin ang suspension nito. Iba rin nito. Komportable yun kasi silyado pa yung mga goma sa pinto. Tapos, hindi siya naka-lowered. Ito naka-lowered. Ito naka-lowered. Ito naka-lowered. Malaki yung goma. So, kung comfort, papipiliin ka sa apat, dun ka. Komportable talaga. Tapos, automatic din. Matulin din. So, next vlog natin, yung mga katanungan nyo tungkol dyan, sasagutin natin isa-isa. Kasi marami kayo naging katanungan sa comment section. So, sasagutin ko yan. Next video natin. So, punta muna tayo dito kay Crown. Sa mga hindi nakakakilala, ito yung aking 1978 Toyota Crown na si Tito, kung tawagin. Ngayon ko lang ulit to na pakita sa inyo kasi nandun to sa Garage B. Doon ko tinatago at medyo masikip dito sa ating man cave. Pero ayan, since nandito na siya, video natin ng konti. So, sa mga hindi nakakaalam, ito ay naka-change engine na ng 1KZ. So, yun po ay 3.0 turbo diesel. Pakita ko sa inyo. Ito muna yung loob niya. Ayan. Ito yung rehistro. Kakaparehistro ko lang nito eh. Hindi ko napansin. Expired na pala. O ngayon, rehistrado na. So, ayan. Automatic siya. Galing sa Japan surplus na high ace yung kanyang transmission, makina, tsaka differential. So, kaya nandito yung pindutan. Hinahanapan ko pa ng shifter kung saan pwede ilipat. Kasi hindi pwede baliktarin eh. Hindi ako nagkakamali. Tinubukan na nung tropa. Hindi pwede. So, aaralin ko lang yan. Tapos, mailipat natin pindutan dito. Galing kasing Japan, yung van na yon. So, ang manibela nandito. So, ito siya. Buksan natin yung hood. O, di ba? Yan ang pambukas ng hood niyan. Ito yung likod. O, ano pa? Pang ano ah. Parang horror ah. Parang aparador lang ni Lola, ano. Yan ang likod. Wala, nagkakamolds na. Hindi na kasi nagagamit. Yan. So, pakita ko sa inyo yung engine para sa mga hindi nakakakilala kay Tito. So, 3.0 turbo diesel, mga kaibigan, ang engine ito. Yan. May sarili na rin siyang spring, parang mga Mercedes. Yan. Yung mga 1, 2, 3 body. Kapal niyang spring na yan. Pag napaltikan ka niyan, talaga naman. Isipin mo paano niya mabubuhat tong ganitong kabigat na hood. So, ayan siya. 3.0. 1KZ. Yan o, Japan po. Diba? So, ito, bago alternator, bago compressor. So, lahat ng pwede ko magawa dito sa makina na to, ginawa ko sa kanya para maging roadworthy. Yung tipong hindi ka naman ititirik, hindi ka i-overheat sa kalsada. Ayan. So, matipid ba siya sa diesel kahit 3.0? Yes, matipid. Alam niyo po kung bakit. Yung weight niya ay sobrang gaan para sa kanyang power. So ito pong makina na to ay ginagamit sa mga Land Cruiser Prado
Hilux Surf na 4x4, High Ace Super Custom na meron ding 4x4 nito. So itong makina na to, sana ito sa mga malalaking sasakyan. Pero pag kinabit mo siya sa ganitong kaliit na katawan ng sasakyan, tapos ganyan kanipis lang yung gulong, ganyan kagaan lang yung rim, i-expect ninyo konting tapak lang, talaga namang sumisikad na rin yan. Kasi kung isipin nyo yung mga kinakabitan nito, Land Cruiser Prado, ang laki ng gulong nun, mga hanggang dito yan. Diba? High Ace, Hilux Surf. So gaan na gaan siya. Kumbaga parang wala siya masyadong bit-bit. Tapos pag sumakay ka naman dito, 3 tao lang, 2 lang, minsan ako lang. So matipid siya. O shoutout nga pala kay Sir Saldi ng M-Truck dito sa Las Piñas. Varta tsaka M-Truck ang dala-dala niya. Yan. So ito gamit natin sa kanya, M-Truck. Ang kapatid ni Barta. Alright. So yan. Medyo malaki na rin naubos ko rito. Sipin mo 50,000. Nung mabili ko to 55. Pero doon pa lang nag-umpisa. Yung mga yan ay tip ko yan para sa mga gusto mag old school. Kasi may mga nagtatanong dito, magkano po ba ginagastos pag re-restorein mo pa yan? Kasi nakita natin maraming bulok sa body, di ba? So, compute natin sa susunod na video. Ito naman, 55 ko to nabili. Kulay puti siya nun. Yung grill nito parang Mercedes-Benz, yung hanggang dito malaki. So, ang ginawa ko, meron akong donor car nito, 2. Isang pula, 1975. At isang puti, 1977. So, ganyan po. Pag gusto nyo mag old school, kahit ito may donor car yan. Si Stariray. Ito si Sprinter, nagkaroon din yan ng donor car. Pero ibinenta ko yun ng buo kasi may gustong magbuo na tropa. Yan. So, ayan. May donor car. Alam nyo bakit may donor car, mga kaibigan? Kasi minsan, bibilin mo yung grill, bibilin mo yung headlight bezel, o yung frame, bibilin mo yung chrome bumper, bibili ka lang ng signal light. Magkano na ang isa? Libo. Yung signal light na yan, libo. Side mirror, libo. Door handle, libo. Mga salamin, pag nabasagan, libo. Yan, emblem na yan. Itong tail light, plate light na chrome. So, libo-libo. Pag gusto mong buuin ng isang lumang auto na kulang-kulang. Pero kung bibili ka ng donor car, nakabili ako ng donor car nito, kulay red, 1975. Yun ay 25,000 lang. Tapos pina-flatbed ko na hanggang bahay. So yung 1975, yun ang ginawa ko dito. Kinuha ko yung front cut, kinuha ko yung hood, fender, yung buong headlight, frame, grill, at saka yung mga ilaw. Yung chrome bumpers din, galing din yan doon sa 1975. Itong tail light at itong signal light, galing din yan doon. Kasi basag yung signal light na ito nung nabili ko. Itong tail lights, galing din yan sa 1977. Yan, yung 1977, yun yung kulay white na nandun sa bahay natin. Pero yung 1975, ganyan din, tatluhan din. Magkakamukha lang. Iba lang ng konti sa part na to. Okay? So yan. Kung bakit bumibili ng donor car, mas mura pa po kasi bumili ng donor car kesa yung magbubuo ka isa-isa. Bibilin mo. O yan, halimbawa, tong emblem na to, gusto mong bilhin yan sa kolektor. Siguro, pinakamahina na, 1,000, 1,500. Itong mga chrome na plate lights, mga ganun din. Tail light na buo, ganun din. So, mahal, pag nagbubuo ka ng classic, no? Hindi biro, mga kaibigan. Ito nga, hindi pa to sobrang maayos, hindi pa to sobrang ganda eh. Presentable lang. Pero malaki na rin ang naubos dito. Hindi lang doble, triple, quadruple. Ito naman, natutuunan to. Yan, kasi may spring lang siya. Para pumantay. So tama kayo, chameleon paint. Nagiging midnight purple, nagiging green. So yung mga tanong sa papel, ano pong kulay niyan? Chameleon. Chameleon paint. Ayan o, nagiging purple, di ba? So yan, si Tito. Sa mga hindi nakakakilala sa kanya, kaya ako lang inikutan. Saka maganda pag may donor car. Halimbawa, ni-lowered mo na ganyan. Diba? May mga spare ka pa ng mga pangilalim. May spring, 4. May mga control arm ka pa, upper, lower, ball joint, tie rod, lahat. Lahat ng pyesa nito na doble mo. So kung masiraan ka man, pangilalim, differential, diba? So hindi ka nakakabahan, saan kaya ako makakabili? So
So meron ka pang isang coaching nakatago sa bahay. So halimbawa yan, mukhang ito, donor car to eh. Tapos nung tapos nang kunin yung mga pyesa, mukhang binenta na. Hindi ko sure ha, pero kasi nawala na yung mga emblem. Tapos may mga nawala na rin sa interior. So, hindi ko alam kung pinabayaan ng ganyan ang isang Toyota GLI na automatic na matino ang makina at transmission. Or may mga kinuha lang sa kanyang parts tapos binenta na. Pero yun nga, pag-usapan natin yan sa susunod na video. Tara!